Binuwag ni Trump ang tangka ng Iran na ipilit ang mahinang kasunduan sa US matapos maghinalang misail na Chino ang sanhi ng pagbagsak ng F-15E fighter jet na nagdulot ng mas malalaking tanong sa gitna ng krisis. Nakikipagnegosasyon ba ang Tehran para sa kapayapaan o nagpapalipas lang ng oras sa tulong ng Beijing? Nitong Lunes, Hunyo 1, nasa sentro ng mabigat na desisyon ang White House. Dahil hindi pumayag si Trump na pumirma ng isang draft na maari magpaluwag sa rehimen ng Iran nang hindi nakakakuha ng totoong garantiya tungkol sa pinagyamang uranium at pagtatapos ng banta ng militar. Kung pera, pahinga at propaganda ang gusto ng Iran, na yon dapat na nitong harapin kung tatanggapin nito ang seryosong mga hinihingi o ginagamit lang ang kasunduan bilang panakip. Ano ang binigay ng China? Bakit nagmamadali ang Iran para sa kaluwagan? Paano binaligtad ni Trump ang sitwasyon? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Lalong tumindi ang negosasyon matapos maglatag ng panukala ng kasunduan ng mga ipinadalang Amerikano sa Iran. Pero humiling si Trump ng mga pagbabago. Iniulat ng Axios na inutusan niyang higpitan pa ang mga tuntunin sa imbak ng pinagyamang uranium, mga limitasyon sa pagpapayaman sa hinaharap at pagbubukas muli ng kipot ng Hormuz. Ito ang dahilan ng paghinto ng pagmamadali ng Iran. Nais ng rehimen ng pagkakataon para makahinga, pero nilagyan ni Trump ng kandado ang pinto bago pa man mag-abot ng susi. Lumabas ang Iran na sugatan mula sa digmaan, pinyatawan ng parusa, apektado ang infrastruktura, may panloob na tensyon at takot sa pag-aalsa. Ayaw ng rehimen ng nuclear na pagsuko, gusto nila ng pahinga, oras at umiikot na pera. Gusto nilang bumalik sa laro pero ayaw bitawan ang sandatang nag-alerto sa gitnang silangan. Napansin ni Trump ang pagkakaibang ito. Iba ang negosasyon para mapigilan ang bombang nuklear. Iba ang pagtanggap ng tigil putukan na nagbibigay sa kalaban ng pagkakataong mag-organisa. Kaya hindi niya itinuring ang draft na gantimpala ng kapayapaan. Tinuring niya itong pagsubok ng sinseridad. Sa hiling niyang higpitan ng pananalita, napilitan ng Iran na pumili. Tanggapin ang malinaw na patakaran sa uranium at Hormuz o tanggihan ng teksto at ipakitang pakana lang ang negosasyon. Ang hinala na kinasasangkutan ng fighter jet na F-15E ay lalong nagpabigat sa desisyon. Ayon sa mga ulat na sumipi sa NBC News, ang Amerikanong fighter jet na naibaba sa timog kanluran ng Iran noong Abril ay maaring tinamaan ng portable na sistemang panlaban sa impapawid ng China. May mga lumabas ding ulat na maaring nagbigay ang Beijing ng long-range radar na kayang tumulong sa Tehran na matukoy ang mga eroplanong mahirap subaybayan. Itinuturing pa rin itong impormasyong galing sa intelligence, ngunit malaki na ang epekto sa politika. Hindi na lang ito simpleng sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ipinapakita na rin ito ang anino ng China sa likod ng kakayahan ng Iran. Sa puntong ito, bumabaling ang krisis laban sa Tehran. Sinubukan ng rehimen ipakita ang lakas, pero lumalabas na umaasa sila sa iba. Kung ang misilay mula China, hindi mag-isang nagpabagsak ang Iran sa eroplanong Amerikano at gumamit sila ng banyagang kagamitan sa digmaang reyonal. Mas binibigyan ito si Trump ng rason para tumindi pa dahil hindi na lang panghako ng Iran ang usapan sa negosasyon. Kasama dito ang posibilidad na palalain ng Beijing ang sigalot, subukan ng mga kagamitan laban sa Estados Unidos at obserbahan ng reaksyon ng Amerika nang hindi napapadala ng sundalong Chino. Habang ginuuna ng Washington ang paglipat ng atensyon, bala, depensa sa impapawid at barko sa gitnang silangan, tumitindi ang presyon sa ibang lugar tulad ng Taiwan, Japan, Ukraine at Israel. Iyan ang malamig na lohika ng pandaigdigang tunggalian. Hindi kailangan magdeklara ng digmaan ng Beijing para tumaas ang gastos ng Amerika. Sapat ng tumulong sa mga kaalyado, magbenta ng teknolohiya, sukatin ng tugon ng Estados Unidos at subukang sirain ang imahe ng armas ng Amerika. Alam ni Trump na kapag pumirma siya ng mahinang kasunduan, parang ginantimpalaan niya ang pag-atake. Ang pressure sa ekonomiya ang dahilan ng pagmamadali ng Iran. Alam ng rehimen na magastos ang digmaan, ramdam ng tao ang bigat at hindi sapat ang propaganda para punan ang palengke, pigilan ang bagsak ng pera o ayusin ang mga nasirang base. Diyan humihigpit si Trump. Hindi niya kailangang habulin ang kasunduan sa anumang halaga. Iran ang kailangang makahinga at ang rehimen ang kailangang magbenta ng tagumpay sa bansa. Tehran ang nangangailangan ng bagong pera. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-atake sa pasilidad militar ng Iran at tugon ng rehimen gamit ang mga misil na may negosasyon kahit mainit ang labanan.
Sabi ni Trump, gusto ng Iran ng kasunduan pero patuloy siyang nagpapakita ng pressure. Ganito ang kanyang estratehiya, nakikipag-usap pero hindi iniiwan ng kalamangan. Hindi nagbibigay ng blankong check ang White House. Ipinapakita nitong kaya nilang makipagnegosasyon, umatake sa target militar at suriin ang linya bago pumirma. Pinatitibay ng tala sa drone ang pagbasa na ito. Nag-invest ang Iran sa murang digmaan gamit ang Shahed drone at mga misil na pumipilit sa mahal na depensa na tumugon. Pero ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay bumibilis mag-develop ng mas murang interception solutions na tututo mula sa Ukraine. Ipinakita ng Business Insider na tumaas ang paghahanap para sa mga interceptor laban sa mga drone na ginagamit ng Iran at Russia. Ipinapakita nito ang pag-aangkop. Bumibili ng oras si Trump para ayusin ang depensa, bawasan gastos per intercept at pigilan si Tehran na gawing murang sandatang estratehiko ang mga ito. Ang problema ng Iran, bawat bagong pangyayari ay lalo pang nagpapakomplika sa kanilang kwento. Kung si China ang nasa likod ng pag-atake sa F-15E, mawawala kay Tehran ang ilusyon ng pagiging malayang kapangyarihan at magiging sunod-sunuran na lang ng armas ng China. Mabigat pa ding usapin ang kasaysayan ng kasunduang nuklear ni Obama sa kabila ng mga pangyayari. Binatikos ni Trump ang panlabas na pulisiya dahil sa pagbibigay ng konsesyon sa Iran kahit walang malaking pagbabago sa kanilang ugali. Hindi maganda ang mga kasunduan ni Obama sa Iran dahil nagsimula ito sa delikadong lohika. Imbes na buvagin ang estruktura nuklear ng rehimen, pumayag lang silang limitahan ng ilang bahagi ng programa, palayain ng bilyon-bilyong pondo at umasa na gaganda ang asa ng Tehran matapos ang pang-ekonomiyang ginhawa. Ang kasunduang nuklear noong 2015 ay hindi inalis ang kaalamang nuklear ng Iran, hindi winasak ang lahat ng kagamitan sa pagpapayaman at hindi sapat na tinutukan ang ballistic missile. Nag-iwan pa ito ng mga probisyon na may petsa ng pagwawakas kaya pwedeng mag-expire ang mahahalagang restriksyon sa pagdaan ng panahon. Sa parehong panahon, ang administrasyon ni Obama ay nakipagkasundo rin sa Iran sa pinansyal na usaping nagkakahalaga ng 1.7 bilyong dolyar. May kinalaman ito sa lumang alitan sa bentahan ng armas bago ang Rebolusyong Islamiko na naging simbolo ng konsesyon sa isang mapanlabang rehimen. Para kay Trump, simple lang ang mali. Pinalakas, pinundohan at binigyan ni Obama ng lehitimasyon ng Iran kahit walang tunay na pagbabago sa asal nito. Nagpatuloy ang rehimen sa pagpopondo ng armadong kaalyado, pagpilit laban sa Israel, pagbabanta sa mga estratehikong ruta at pagpapanatili ng ambisyong nuklear bilang pananakot. Ito ang dahilan kaya kumalas si Trump noong 2018 dahil nakita niya ang kasunduan bilang pansamantalang pahingalang para sa kanluran, hindi bilang solusyon. Nagkaroon ng oras ang Iran para makahinga, makipagnegosasyon at panatilihing buhay ang banta. Alam ng White House na dapat na yon ang anumang kasunduan ay mas mahigpit, madaling mapatunayan at mas kapaki-pakinabang para sa Estados Unidos. Gusto ng kaliwa na mag-atubili sa pagre-rebisa ng mga probisyon. Sa kabilang banda, ayon sa mga taga-suporta ni Trump, pinipigilan niya ang pagbabalik ng lumang pagkakamali sa bagong anyo. Ang hinala tungkol sa Chinese missile ay nag-alis ng anumang inosente sa negosasyon, mga probisyon. Qualquer inocência da negociação. Hindi lang ito kasunduan ng mga bansa, kundi kung sino ang may kontrol sa krisis. Ako si Milson Alves Global, internacionalista at layunin kung kumaihatid sa iyo ang katotohanan araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.